Hello guys! Welcome to my vlog. Ngayon po ay mag-grind po ako ng aking peanut at magkagawa ko ng peanut butter. Ito po yung aking peanut butter grinding machine na in-order ko po yan sa Shopee. Sa halagang 7,200. Yan. Sulit naman yung investment ko dyan kasi yan. Yung una hindi ako nagandahan sa paggawa niya, pero sa ilang gamit po nakuha ko na rin ng technique. Yan, yung una kong salang na kailangan dyan maluwag muna yung setup ko dyan. Maluwag yung sa may dyan, yung butas dyan sa may uluhan, maluwag. Tapos yung pikitan din dito sa may pikitan niya, kailangan maluwag din kasi malalaki pa naman yung so kahit malumit lang siya ng konti kasi may pang malawat na itong salang pa naman. Yan yung setup ko sa una. Medyo malalaki pa talaga yung healing niya. Pero ano na naman siya talaga, peanut na rin. Kaya lang malalaki pa talaga yung kasi yung setup niya sa una malalaki, maluwag pa. Yan na yung pinalabasan nun sa unang video ko. Diba? Malalaki pa yung niya. Pero yan, dapat dyan sa pangalawang salang, set up mo uli yung machine. Yan dyan sa may bilog na yan, hihigpitan mo siya ng pasikit. Yung halos magdikit na yung bakal niya. Pag narinig mo na na halos magdidikit na, yun na yung yung pinaka maskit niya. Tapos yung dyan sa may ulo, meron dyan yung luwagan din. Dapat maskip rin yan. Yung medyo, yung saan setup dyan medyo yung masikip. Para yung pasok ng peanut, konti-konti lang. Para nagigilin niya yung mga maliliit. Yung mga maliliit pa naman niya. Nagigilin niya yan. Dyan sa pangalawang salang ko, maganda na rin yung giling niya. Ano na rin siya, pino na siya. Kaya lang, para sa akin, kailangan pa ng isa pang sala. Hindi pa kasi ako satisfied dun sa texture niya. Parang may magsisilip pa siya na mani. Pero okay na rin naman yun sa pangalawa. Ano na siya. Medyo na siya. Giling na talaga. Giling na naman talaga siya. Kaya lang medyo hindi pa ako talaga satisfied. Gusto ko kasi yung talaga pinong-pino. Yung pangalawa. Basta pag nag-set up kayo niyan doon na yun sa yung pinaka-pino na yung mahigpit na. Wag lang mahigpit kasi baka masira yung machine yung pagka masyado na higpitan yung bakal. Tapos yung hindi maluwag yung sa may uluhan niya. Lang siya yung sakto lang na makakapasok yung mga peanut. Dahil na naman siya yung liquid na siya. Madali na siyang pumasok. Ganda talaga siyang investment para sa katulad niya na peanut butter. Yan ang ginawa ko is 5 kilo. Yan. Sa 5 kilo sa large size, nakagawa ko niya ng 13 pieces na peanut butter. Pangalawa pa lang ito sa kahit na nagmahal yung mga bilihin ngayon, hindi pa rin ako nagtaas ng presyo ng peanut. So, kasi meron naman na ako sariling bilingan. Ayan na yun sa pangalawa. Pangatlo na itong sinasalang ko ngayon. Pangatlong salang na. Yan. Medyo okay na siya, diba? Pero konti-konti pa. Pero yan, pagkatapos niyan, yan na yung magiging kalalabasan niya. Yan, giling na talaga siya. Maganda na yung texture niya. Yan yung hinahanap ko na texture, yung na talaga siya. Maganda na. Maganda na yung giling niya. Yan. Sana may natutunan kayo guys. Maganda pong investment ang peanut butter grinder. Siyempre sa mga katulad ko na nagsisimula, yan, maganda yan. Magandang investment. Yun lang guys. Thank you sa panonood. Sana may natutunan kayo. Sana pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Thank you. And don't forget to like and subscribe my channel. That's all. Thank you.